Di pagtatagal, tayo po ay babasa na ng ating mga kasulatan sa umagang ito. Ito po sa Book of Isaiah, bago tayo manalangin. Chapter 1, Amen, verses 13. Start po tayo sa 13 hanggang 18, mga kapatid. Sabi dito sa English, Isaiah chapter 1, verse 13, sabi dito, "Bring no more vain oblations. Incense is an abomination unto me, and the new moons, Sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with. It is iniquity, even the solemn meeting." 14, Your new moons and your appointed feast, my soul hated. They are trouble unto me. I am weary to bear them. 15, And when you spread forth your hands, I will hide mine eyes from you. Yea, when you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. 16, Wash you, make you clean. Put away the evil thing of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. 17, Learn to do well, seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow. 18, Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Isa pang scripture, mga kapatid. Dito po sa book ng Psalms, chapter 46, verse 1. Familiar sa atin ang scripture na ito. Sabi dito, God is our refuge and strength and a very present help in trouble. Sabi sa Tagalog, ang Diyos ay ang ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Ang Diyos po ang patuloy na magpala sa Kanyang mga salita. Tayo yuko sa ating mga puso at manalangin sa ating Panginoon. O Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos na dakila sa lahat, kami, Panginoon, nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, na napakagandang binigay mo sa amin. Puno, Panginoon, ng mga patotoo sa iyo, sa iyong kabutihan, sa mga awit, Panginoon, na nagpapanariwa, Lord, ng iyong kabutihan sa amin, mga bagay na ginawa mo sa amin, Panginoon. Muli nang kami, Lord, ay tumanggap sa iyo, maging sa mga oras na ito, O Diyos, na kami na naglilingkod sa iyo. Lord, maraming salamat sa biyaya at pag-iingat mo sa lahat, O Diyos, ng provision mo, Lord, sa buhay na ito. Bagamat marahil may bilang namin ng sarili namin na hindi kami karapat-dapat, pero hindi ka nagbago, Panginoon. Patuloy kang tapat, nananatiling mabuti at gumagawa, Lord, ng dakilang bagay sa aming kalagitnaan. Kaya aming Lord, in-acknowledge ka sa umagang ito. Inaanyayahan ang presensya mo, Panginoon, na samahan kami. Pagkat kung wala ka, Lord, sa aming kalagitnaan, ay walang kabuluhan po, Panginoon, ang gawain ito, Ama. Kaya dalangin namin na ikaw ay pumarito ayon sa iyong pangako. Nang sabi mo, 2 o 3 na nagkatipon sa iyong pangalan, ay paroroon ka sa aming kalagitnaan. And we pray, may you minister to us, Lord. Ikaw ang maghimay, Lord, ng iyong mga salita. Buksan mo ang aming mga pakinig, ang aming mga mata, ang aming puso, higit, Panginoon, upang aming matanggap ang iyong mga salita. At tulungan kami, Panginoon, sa mga pakikibaka namin na sa pamamagitan ng mga pangangaral po, Panginoon, sa likod ng pulpitong ito ay napagtitibay ang aming pananampalataya. Mas nagiging maliwanag sa amin ang mga bagay na pinapahintulot mo sa aming buhay. At kaluwalhatian mo, O Diyos, ang siyang amin po nakikita, Lord, sa mga bagay na ito. We pray, ano man, O Diyos, ang aming ring mga pagkukulang, trespasses, faults and mistakes, Lord, kinukumit namin sa iyo, Panginoon, na kami ay patawarin mo po, Lord, at kunin mo ang mga bahaging ito at itapan mo, Lord, sa dagat po ng pagkalimot. Nang sa ganun ay may kalayaan kami at kagalakan, Lord, sa umagang ito na makapagpuri, magpasalamat, ibigay ang karapat-dapat na hain, Panginoon, at handog sa iyo, O Diyos. We pray na ikaw ang mangusap, Panginoon, sa iyong mga anak. Bless this word. At ikaw, Panginoon, ang magpala sa iyong mga anak at mga pangangailangan. Ikaw, Lord, din ang magkaloob, mga kagalingan, maging ang mga prayer request, Lord, maging aming kapatid, Brother Marco, Lord,
na fast recovery para sa kanya, Ama. Ikaw ang nakakakilala, Panginoon, sa iyong anak at bayaan mong tanggapin niya ang kanyang hinihiling, Panginoon, ayon sa kanyang pananampalataya. At kung meron pa, Panginoon, na may karamdaman, Lord, sa aming harapan, ito man ay natural o ito man ay spiritual na karamdaman, Panginoon, ay hindi siya maaaring tumayo sa kalagitnaan namin, Panginoon, at sa dugo at pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya kinukumit namin sa iyong lahat na ikaw, Lord, ang siyang mag-move, Lord, sa umagang ito at mangusap, Panginoon, sa iyong mga anak. Muli, Lord, maraming salamat at ang lahat po ng ito'y binabalik namin sa iyo sa iyong dakil at matamis na pangalan aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Glory to God. Tayo malaya ng makaupo, mga kapatid. Thank you, Jesus. Once again, good morning, Bride of Christ. Salamat sa Panginoon. At napakabilis ng oras, mga kapatid. At marahil ay ganyan talaga, mga kapatid, pag tayo ay nag-enjoy sa salita ng Panginoon, sa mga awitan at patotoo, ay binibigyan natin ng panahon. Pero masigit ang pangaral ng kaniyang salita dahil ito ang pinaka-puso, mga kapatid, ng isang gawain. At merong nagagawa ang pakikinig ng salita ng Diyos sa buhay natin, bagamat minsan inisip natin ay wala, pero sa pamamagitan ng paghasik ng binhi at ito'y mahulog sa puso ng isang mananampalataya, mga kapatid, ay meron po itong buhay at meron itong kapanahunan, ito'y uusbong at i-express nito kung anong uri ito, mga kapatid, ng bahagi ng salita ng ating Panginoon. So ano man ang ating mga pangailangan sa umagang ito ay ang Diyos ang kumatagpo sa atin, mga kapatid. So dito, mga kapatid, sa umagang ito ay nais kong mangusap, tulungan tayo ng Panginoon sa mensahe ng conferences. Amen. Maraming message ang prophet dyan patungkol sa mensahe niyan. At ang ibig sabihin ng conferences ay pagpupulong o pagtitipon o pakikipag-commune, pakikipag-usap. So, ang Book of Isaiah, mga kapatid, chapter 1, ito ay nangusap, mga kapatid, dun po sa mga gawi muna ng mga Israelita sa panahon na ang Panginoon ay nagpahayag, mga kapatid, kay Propeta Isaiah, mga kapatid. So, kung babaybayin muna natin, mga kapatid, bago tayo tumuko dun sa pinaka-meat ng mensahe, mga kapatid, Isaiah chapter 1, baybayin natin yung scripture. Dito po sa verse 1, sabi dito, the vision of Isaiah, son of Amos, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, kings of Judah. So, ang mga hari na ito, mga kapatid, ay naghari sa Judah ng mahigit 100 taon. So, from 792 to 686 BC, na hindi sinasabi dyan, mga kapatid, na si Isaias ay nagpropesiya mula sa simula ng paghahari ni Uzziah. Kasi unang-una, nangusap ang Panginoon kay Isaiah, mga kapatid, nung mamatay na si Uzziah. Mga kapatid, di ba? Dahil yun nga, siya ay hari, pero pinakailaman yung pagbaburn ng incense at masyadong nakadikit si Isaiah sa kanya, mga kapatid, kaya ang Panginoon ay hindi makapagpahayag. So, sabi dito, yung vision na dumating, mga kapatid, kay Isaiah ay simula yan, mga kapatid, dun sa pagtatapos ng paghahari, mga kapatid, ni Hezekiah. So, simula dun sa pagtatapos kay Uzziah hanggang dun sa paghahari ni Hezekiah, na yung pagpapahayag ay dumarating sa kanya sa iba't ibang panahon sa kanilang mga paghahari. So, sabi dito, maaring nagsimula si Isaiah na magpropesiya patungo sa pagtatapos ng paghahari ni Haring Uzziah. Dahil sabi ko nga, ang Panginoon ay nagpahayag sa kanya sa panahon na yan. Dahil ang Panginoon, mga kapatid, kung minsan, pagka tayo ay nakasandig sa bisig ng tao, mga kapatid, ay hindi po yan hayaan ng Panginoon. Dahil ang ating pagtitiwala at pananampalataya ay lagi lamang, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. So, may kita niyan, pag binaybay niya Isaiah chapter 6, ang sabi doon ay, noong taong namatay si Haring Uzzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinupuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Yan yung time na nilinis siya, mga kapatid. Kasi na-realize niya, mga kapatid, nung siya'y nasa presensya ng Diyos, ay hindi siya karapat-dapat. Yan ang naalala ko yung sabi ni Charles Spurgeon. Kapag tuwing nararamdaman natin na hindi tayo karapat-dapat sa Diyos, ay tayo ay nandun sa katotohanan.
Kasi pag na-recognize natin na nandyan ating presensya ng Panginoon, ay ito'y nagbubunsod sa atin para tayo'y lubos na magpakumbaba sa ating Panginoon. Diba? Maalala nyo si Peter, nung makita niya yung gawa ng Panginoon dun sa paglaglag ng lambat, diba? Sabi niya ay lumayo ka sa akin for I am a sinful man. Na sa tuwing ang presensya din ng Diyos ay bumababa sa bawat propeta, mga kapatid, ay ganito rin ang kanyang response, mga kapatid. Kaya sabi pa dito, yung pangitain ay nangangahulugan isang pagpapahayag mula sa Diyos na ito daw ay dumarating sa iba't ibang okasyon sa loob ng mahabang panahon at tumutukoy sa buong aklat ni Isaiah. So, alam niyo yung Isaiah, mga kapatid, consists of 66 chapters. At yung 66 chapters, mga kapatid, ng Isaiah ay tumitipo doon sa 66 books ng Biblia from Old Testament to New Testament, mga kapatid. So, yung unang paglitaw ng salitang yan, yung pangitain sa Biblia, sabi doon ay 100 times daw yan, sa Hebreo ay nagmula sa isang pandiwa na nangangahulugan na makakita o tumitig. Madalas na pinapakita ng Diyos ang mga bagay sa kanyang mga propeta sa pamamagitan ng pangitain. Kung minsan, dumarating sa panaginip. Minsan, habang gising ang propeta o nasa isang estado na parang natutulog. So, ito yung tinatawag na trance. Hindi ma-recognize kung siya ba'y gising o tulog, pero yung pala, vision pala yun, mga kapatid. So, verse 2, mga kapatid, pagka binaybay natin, sabi dito, dinggin mo o langit, o pakinggan mo o lupa, sapagkat sinalita ng Panginoon, ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nangaghimagsik laban sa akin. So, alam natin ang nature ng Israel, sila'y nilabas, mga kapatid, sa Egypt, pero yung kanilang attitude habang sila'y nilalabas, dinadala dun sa ilang, hanggang papasok ng promised land, mga kapatid, ay sila'y naghimagsik sa ating Panginoon. So, lagi niyang ipinapakita dito, mga kapatid, na ang Diyos, sabi dyan, yung word, mga kapatid, na give ear o makinig, mga kapatid, ay maraming beses yung binanggit sa Deuteronomy na gusto niyang maging saksi ang langit at lupa dun sa kanyang paratang, mga kapatid, dun sa mga anak ni Israel. Na sabi, Deuteronomy 4:26, sabi niya, aking tinatawag ang langit at ang lupa upang sumaksi. Deuteronomy 30:19, aking tinatawag ang langit at lupa na pinakasaksi laban sa iyo. Dahil ang langit, mga kapatid, ay tawag dito, trono ng Panginoon, at ang lupa ay ang kanyang tungtungan. So, tayo bilang tao, hindi tayo pwedeng sumumpa sa kahit ano paman. Ngunit, ang Diyos na siyang matayog, mga kapatid, kaysa sa atin ay pwedeng magpakita, mga kapatid, o magbigay na sumaksi ang langit at lupa para dun sa paratang niya, mga kapatid, dito sa mga Israelita. Nang sabi niya, 40 taon ay namanglaw ako sa lahing yaon, at aking sinabi, bayan na nagkakamali sa kanyang puso at hindi nalalaman ang aking daan. So, kahit tayo, makaka-identify din dun sa ating journey bilang isang mananampalataya na dumarating tayo, mga kapatid, sa ganitong bahagi ng buhay natin, proseso, na sabi ko nga dito, hindi porke message believer ka, talagang yung buhay mo, puro mountain tops of glory. Meron ng mga bahagi sa buhay natin, mga kapatid, na kuminsan i-allow ng Lord na mag-stray tayo. Ibig sabihin, lumayo tayo ng bahagya sa kanyang kalooban, pero laging meron niyang layunin, mga kapatid. Sabi niya pa dito, tayong lahat na gaya ng isang tupa ay naligaw, tayo'y tumutungo sa bawat isa, sabi niya, bawat isa sa kanyang sariling daan. Diba? Kasi may tao, gusto niya lagi yung kanyang daan eh. Kaya sabi ng propeta, hindi pwedeng nasa daan tayo ng Panginoon at nasa sariling daan ka. Dapat mamili ka, mga kapatid, kung kaliwa o kanan, hindi pwedeng parehas mong lalakaran yan, mga kapatid. Diba sabi ng scripture, straight is the gate. Napakakipot, mga kapatid, ng daanan patungo, mga kapatid, sa katuwiran ng Diyos. Na nakikita natin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, hindi rin po talaga madali, mga kapatid. Jeremiah, sabi doon, Jeremiah chapter 8 verse 5, sabi niya, bakit nga ang bayang itong Jerusalem ay tumatalikod ng walang hanggang pagtalikod, backslide ibig sabihin yan, sila'y nagsisihawak ng mahigpit sa karayaan at sila'y nagsisitangging bumalik. Aking pakinggan at narinig ko, ngunit hindi sila nagsalita ng matuwid, walang pagsisisi ng kanyang kasamaan na nagsasabi, anong aking ginawa?
Bawat isa'y lumilihis sa kanyang lakad gaya ng kabayo na dumadaluhong sa pagbabaka. Ganyan ang gawin ng tao, mga kapatid, na kuminsan hindi na-recognize yung ating shortcoming, pagkakamali, marahil na overwhelm tayo sa mga bagay na dinadaanan natin, mga kapatid, at hindi natin ma-recognize yung daan na inilaan ng Panginoon para sa atin. Kasi yung buong chapter 1, mga kapatid, ay pagpapakita ng Panginoon kung gaano ang Israelita sa kanilang kalagayan, mga kapatid, na matigas ang ulo, sumasalangsang sa kautusan ng Diyos, nagkakamali, sabi nga doon sa scripture ay pusong nagkakamali, na hindi alam ang daan ng Panginoon. Kaya nga sa Old Testament, ma-appreciate natin bakit dumating ang ating Panginoon Jesucristo na nagsasabing siyang daan, katotohanan at buhay, na walang daan patungo sa Ama maliban sa Kanya. Dahil ang tao, mga kapatid, nagtatanong, di ba si Tomas nagtanong sa Panginoon Sabi niya, kung nasaan ako, nais ko rin sana, ay doon din kayo pumaroon. Kaya sabi ni Tomas, saan ka ba paroroon? Saan ba ang daan? At itinuro niya, mga kapatid, ang daan sa ating Panginoon Jesucristo sa kanyang sarili. Verse 3, sabi dito, nakilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang pagsabsaban ng kanyang Panginoon, ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala, ang bayan ko ay hindi gumugunita. So buti pa daw, mga kapatid, yung asno, mga kapatid, tsaka po itong sabi dito, ang asno, tsaka po yung baka, alam mo, hindi pinakamatalinong hayop yan, mga kapatid, sabi ng Biblia. Pero mabuti pa daw sila na nakakakilala dun sa kanilang Panginoon, sa kanilang Master. Samantalang itong mga Israelita na naglabas, ang Diyos ang naglabas sa kanila sa Egypt, gumawa ng mga dakilang bagay, nagpakita sa kanila ng mga himala, nagpagaling, mga kapatid, ay hindi pa rin sila gumugunita dun sa kanilang gawi, mga kapatid. Diba kasi as a Christian, mga kapatid, ay kailangan nating tingnan lagi yung ating gawi, yung ating buhay, yung tinatawag, mga kapatid, na pag-inventaryo. Diba naalala ninyo? Kasi habang tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon, wala tayong ibang desire kung hindi maging tama sa ating Panginoon. Dahil asaman, tayo ay natrap sa katawan na ito, na ang tawagan ng prophet ay pest house, na ito'y walang magagawa talaga, mga kapatid, malibang kilusin ng Espiritu Santo, na ang puro nais nito, mga kapatid, ay ang paggawa sa kung ano yung layaw, mga kapatid, ng sanlibutan. Kaya higit natin kailangan ng ating Panginoon. Na kung merong, di ba, naalala niyo yung Galatians chapter 6, sabi niya, kung meron sa inyo na nangahuhulog sa pagkakasalan, sabi doon, kayong mga ginagabayan ng Espiritu Santo, ay ipanumbalik niyo sila ng may kahinahunan upang nang sa ganun, mga kapatid, ay ma-encourage sila. Di ba? Na ang pagiging Kristiyano ay nandoon sa bahagi ng pag-i-encourage sa bawat isa. Hindi pagtingin sa kung ano yung ating mga kanya-kanyang pagkukulang, dahil kung tayo lang, baka mamaya mas marami pa tayong pagkukulang sa ating sarili kaysa ibang tao, mga kapatid. Diba? Kung titingin tayo sa kamalian ng ibang tao, baka mas marami pa yung ating kamalian. Diba? Sabi ng scripture, bago mo tanggalin yung dumi, yung puwing sa iyong kapatid, ay tanggalin mo muna yung troso sa iyong mata. Minsan yung iba, hindi troso, gubat na, mga kapatid. Ibig sabihin, marami ng puno. At tayo, mga kapatid, tinuturo lamang ng scripture na maging humble tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon, sa tao, dahil kung wala naman din ang biyaya ng Panginoon sa ating buhay, ay hindi natin magagawa ni anumang bahagi ng scripture. Diba? Kasi yung iba, sinasabi nila, ito, ginagawa ko to, pastor, nakukomit ko to, nagagawa ko talaga na matupad ang scripture. Bilang believer, talagang kailangan mong gawin yan. Hindi pa pwedeng ipagmalaki. Kasi, yan talaga ang tungkulin mo talaga, na matakot ka sa Diyos at ganapin mo ang lahat ng kanyang utos. Kaya wala tayong pwedeng ipagmapuri sa ating sarili, kundi masusumpungan natin, mga kapatid, na talagang ang tao, kailangan ang Diyos sa buhay niya, para gabayan siya, mga kapatid, sa lakbaying ito, mga kapatid. Dahil mismo ang buhay, sabi ng propeta, ay pasanin na. Diba? Yung buhay, burden na . So, tayo ay nagsisikap na kahit papaano ay mapagaan natin yung buhay ng ibang tao kahit sa mga pinakamaliit na paraan, mga kapatid. Diba? Na ang kasabihan niya kung hindi ka lang din makakatulong, huwag ka nang magpabigat doon sa damdamin ng tao. Diba?
na encourage natin ang bawat isa, mga kapatid. Dahil itong mga Israelita ay alam natin ang nature nila, kung babasahin niyo yung buong scripture, ay hindi nagustuhan ng Diyos, mga kapatid, ang kanilang lakad. Kaya pagdating dun sa 13, yung binasa natin kanina na Isaiah chapter 1 verse 13, balikan ko to, sabi dito ay, huwag kayong magdala ng walang kabuluhang alay, kamangyan ay karumal-dumal sa akin. Bagong buwan at Sabat ang tawag sa mga kapulungan, hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at takdang pulong. So, ito, mga gawi ito ng mga Israelita kung paano sila haharap sa Panginoon, at yung pag-aalay, burnt offering, ay isa sa mga ginagawa nila upang ang kanilang mga pagsalangsang ay mapatawad. Yan yung pamantayan ng Diyos na hindi ka pwedeng lalapit na sa Panginoon na nasa panambahan ka na wala kang dalang handog. Diba? Spiritually speaking, ang handog ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na kung wala yung handog na yun, mga kapatid, ang ating mga patotoo, ang ating mga awit, ang ating panalangin, o ano pa mang ating maibibigay sa harap ng ating Panginoon, ay hindi katanggap-tanggap dahil wala kang daladalang handog na nakalulugod sa ating Panginoon. So yung chapter 1, pag binasa nyo, ito yung mga wrongdoings ng Israel. At mariin ang pagtuturo ng Diyos, mga kapatid, sa chapter na yan, na talagang tinututulan niya yung kanilang mga gawi. Diba? Sa church, mga kapatid, pagka ang pastor nangaral ng matigas, ay sabi ko nga dito, ay hindi yan para saktan ang tupa, kundi para ipanumbalik, mga kapatid, sa Panginoon. Dahil ang purpose naman din talaga ng rebuke is ilid mo sila doon sa restoration. Kasi kung nagre-rebuke ka at wala kang heart to restore ang isang tao, mga kapatid, ikaw ay nasa labas ng kalooban ng ating Panginoon. Because ang mensahe mismo at maging ang ebanghelyo ay message po ng reconciliation. Kasi makikita mo yan, yung 1 hanggang 17, mga kapatid, yan yung mga tinututulan ng ating Panginoon. Pero pagdating dun sa 18, mga kapatid, makikita nyo ang biyaya at habag ng ating Panginoon sa mga Israelita, kahit na matigas ang kanilang ulo, mga kapatid, ang sabi nga ng scripture, matitigas yung kanilang leeg. Bakit matigas ang leeg, pastor? Hindi kayang bumunita, hindi kayang lumingon, hindi kayang pumaling ng kanilang sarili doon sa pagsaway ng Panginoon. Kaya sabi dito, magsiparito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Diba? Kaya, alam mo, mga kapatid, sabi nga walang pagkakamali, walang pagkukulang na hindi kayang patawarin ng Diyos. Diba? Kasi ang pag-ibig at ang expression ng biyaya ng Panginoon ay nasa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Doon sa mismong hain. Alam mo, minsan may mga tao, mga kapatid, humihinto sa paglilingkod, minsan nang lalamig kasi nararamdaman nila na hindi sila karapat-dapat sa ating Panginoon. Well, totoo naman yan. On the other sense, mga kapatid, na talagang hindi tayo karapat-dapat. Pero, mas lalo tayong dapat lumapit sa ating Panginoon kapag ka nandun tayo sa ganong kalagayan. Kasi, pag lumalapit tayo ng ganon, mga kapatid, at merong desperation sa ating Panginoon, sabi ng scripture, bagbag na puso at basag na spirito ay hindi tinatanggihan ng Diyos. Diba? Yan yung pinakanais ng Diyos sa buhay natin. Yung matanggal yung pride, matanggal yung anumang bagay sa atin na bibilang na mukha tayong karapat-dapat. Kasi ang pinaka-response ng isang tao na nakarecognize sa presensya ng Diyos, mga kapatid, ay yung feel na unworthy sa ating Panginoon. Pero hindi naman yan nahantong sa depression, mga kapatid. Ibang dealing naman yan. Maring ikaw ay dumadaan sa isang depression, pero spirits yan, mga kapatid. Oppression, kaaway, mga kapatid, na nagsasabi, ganito ka, di ba? Nakagawa ka ng gantong pagkakamali at lahat. Alam mo yung sin, mga kapatid, hindi naman yun talaga ang nagpapabigat sa tao. Ang nagpapabigat sa tao ay yung pagtatago ng kasalanan. Kaya nga mariin ng pagtuturo ng Biblia, nang sabi doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us, mga kapatid, sa lahat ng ating mga hindi makatuwiran na bagay sa ating buhay. Na ang Panginoon, mga kapatid, ay tumatawag din ng conferences sa bawat anak niya. Diba? Sa unang aklat, mga kapatid, ng Biblia, Genesis,
Yan yung unang conference na ginawa ng Panginoon. Diba? Pastor, sino yung tinutukoy mo? Si Adam tsaka si Eve. Nang sabi doon, nung sila'y mahulog, hinanap sila ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga walang naghanap sa Diyos eh. Ang Diyos ang naghanap sa tao, mga kapatid. Dahil meron siyang daladalang provision. Alam niyo ba, mga kapatid, pag binasa niya yung conference, sabi niya, nung hanapin niya si Adam tsaka si Eve, meron na siyang dalang hain. Yung tupa, kasi 'di ba yung picture niyan nung nakita sila ng Panginoon na nandun sila't nagkasala, ay sila'y binalutan ng balat ng kordero, na sabi pa nga yung fresh na dugo ay humahampas pa sa hita nila upang sila, mga kapatid, ay koberan. Amen. Dahil nung sila'y magkasala, mga kapatid, ay pinilit nila sa kanilang sarili na itago yung kanilang kahubaran sa pamamagitan ng dahon ng igos. Nang sabi nga ng prophet ay yan ay pumapatungkol sa religion. Dahil ang religion, mga kapatid, ay covering lamang. Maring magpakita tayo na tayo may anyo ng kabanalan at lahat, pero walang kapangyarihan ng Diyos doon. Na maring tayo ay magtakip sa ating sariling katwiran, pero ang Panginoon ay nakakaalam sa ating puso. Amen. Kaya tingnan mo, mga kapatid, kung titingnan mo, ba't kasi inalaw ng Lord yung pagkakahulog ng tao? Alam niya na yan before the foundation of the world. Kaya kumatay na siya, mga kapatid, ng kordero, mga kapatid, at lahat ng kailangan niyang tubusin ay nandun sa aklat ng buhay ng kordero, mga kapatid, dahil alam niya talaga mahuhulog ang tao. Kaya alam mo, ang Diyos, bago mag-take place ang isang bagay, nandun ang kanyang provision. Hindi siya tatawag kay Adam tsaka kay Eve na wala siyang dalang provision. Nang sabi dun, mga kapatid, ginawa niya muna yan bago niya tinawag, mga kapatid, si Adam tsaka si Eve. Nang sabi nga dun, kung humingi lang sana siguro ng tawad si Adam tsaka si Eve, marahil ay hindi tayo humantong sa kung anong kalagayan natin sa flesh natin ngayon. Nang sabi dun, nung sabihin niya, ano tong iyong ginawa? Ang sabi ni Adam, itong babae na binigay mo sa akin. Tapos nung bumaling ang Diyos kay Eve, sabi niya, ito kasing serpente. Nung kinausap ng Lord yung serpente, wala nang maituro kasi siya may kasalanan, mga kapatid. Siya yung nagturo, siya yung unang nangaral ng salita na baluktot, mga kapatid, at ito'y tinanggap, mga kapatid, ni Eva. Pero sabi doon, mga kapatid, bago tawagin ng Panginoon si Adam tsaka si Eve, meron na siyang provision, mga kapatid, dahil nakikita niya yung picture ng redemption. Kaya nga ang tao, mga kapatid, hindi dapat magdalawang isip na lumapit sa Panginoon, ikumit ang kanyang buhay, sabihin sa Panginoon ang bagay na dapat mong sabihin, dahil alam mo, para sabihin ng Panginoon sa Isaiah ito, mga kapatid, na magsiparito kayo ngayon at kayo'y mga tuwiran, sabi ng Panginoon. Alam mo yung mga tuwiran, mga kapatid, sabi sa English, reason. Diba? Ibig sabihin, binibigyan tayo ng oportunidad ng Panginoon na talagang sabihin natin kung ano talaga yung ating saloobin. Diba? Hindi ko hinihiling sa inyo dito na kapag ka nanalangin kayo ay malalim na salita at lahat. Minsan ang commune natin sa ating Panginoon as is, kung ano yung talagang nasa puso mo. Na kung talagang mabigat ang puso mo at hindi mo kayang magsabi sa ibang tao, ay kaya mong sabihin sa ating Panginoon. Kaya mong makipagkatwiranan sa Kanya na, Panginoon, kaya ako naman ito nagawa kasi Lord, diba? Minsan ang tao lang, mga kapatid, ang ayaw lumapit sa Panginoon eh. Una, dahil pagkatakot. Pangalawa, mga kapatid, dahil nga yung shame, yung guilt ay nandun sa ating puso, pero walang ibang magpapalaya sa atin maliban ng ating Panginoon Jesucristo. Kahit yung pinaka lugmok na kalagayan ng isang tao, mga kapatid, ay kaya pa ring abutin ng biyaya ng Panginoon. Kung titingnan lang natin, kahit naman ang mga apostles may pagkukulang, pagkakamali, Peter lang eh. Diba? Isipin mo si Peter, apostle. Mga kapatid, ni-restore na siya, na-convert na siya, nagkaroon pa rin siya, mga kapatid, ng pagkakamali, mga kapatid, na yung sa custom nila sa mga Hudyo, na kapag kakarap niya yung mga Hudyo, nandun siya sa pananampalataya ng pagsisircumcise. Pero pagka ang kaharap niya naman ay mga hintil, nakikibahagi siya dun sa mga bagay ng hintil. Ano pong punto ko dito, mga kapatid? Talagang ang tao, mga kapatid, ay nandoon sa proseso ng pagsasakdal. Na nandyan ang provision ng Panginoon before the foundation of the world, kasi alam niya, from time to time, ay magkakasala talaga tayo. Pastor, bakit kasi dumadaan pa ako sa ganito? Bakit hindi na lang shortcutin ng Panginoon na yung buhay ko maluwalhati at ma-express ang kanyang kabutihan sa atin? Alam mo, hindi tayo pwede magpauna sa ating Panginoon.
Nasasabihin natin, siguro wala na ako, hindi na ako makakabalik sa Panginoon. Sabi nga ng propeta, kung niligtas ka ng Diyos ngayon, at totoong kaligtasan ang natanggap mo, at 10 taon mula ngayon ay mawawalay ka sa Kanya, sinisira ng Diyos ang Kanyang layunin ng pagliligtas sa iyo. Hindi siya ganong Diyos, mga kapatid. Kung minsan, kaya lang merong nangyayari sa atin na hindi ayon sa Kanyang kalooban. Una, dahil wala tayo sa salita ng Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, nane-neglect natin, mga kapatid, yung ating prayer life. Pangatlo, mga kapatid, dahil sa pressure ng mundo. Kasi kung titingnan nyo, mga kapatid, ang pressure ng mundo ngayon, kahit nga education, pinasok na ni Satanas eh. Lahat ng burden, lahat ng estudyante pinapagod. Para wala na rin, mga kapatid, panahon sa salita ng Panginoon, sa mga gawain. Dahil kung mawala ang kabataan, mga kapatid, sa loob ng isang iglesia, parang backbone yan, hindi na makakapagpatuloy, mga kapatid, yung isang gawain. Kaya nga napakahalaga ang gampanin din ng mga youth kasi kayo ang nagpapasigla ng 'di ba, atmosphere ng church. Kayo yung tumutugtog, kayo yung umaawit na nagdi-desire kayo na ang buhay ninyo ay mailaan sa ating Panginoon. Diba? Kaya naniniwala ako, mga kapatid, magpo-provide siya ng mga workers sa atin. Naniniwala ako, mga kapatid, nararamdaman ko yan, na hindi masasayang yung ating mga pagpapagal, pagtitiis, mga bagay na ginagawa natin kasi ang Panginoon, alam niya ang puso natin. Alam niya, mga kapatid, yung ating mga pagtitiis at lahat. Diba? Ang Panginoon, nagmamalasakit siya. Inisip natin, hindi nagmamalasakit ang Panginoon. Hallelujah. So, conference sa natural, mga kapatid, sa business, ang conference kasi, mga kapatid, ginagawa yan kapag ka merong emergency. Diba? Pag sa corporate, mga kapatid, ang conference daw, mga kapatid, ay, sabi dito, a conference is a formal meeting or series of meetings where people shared interests gather to discuss, present, and learn about a specific topic or field. Yung komperensya o pagpupulong, pagtitipon na isang formal na pagpupulong o serya ng pagpupulong kung saan nagtitipon ang mga taong may magkaparehong interes upang talakayin, ipakita, alamin ang tungkol sa isang partikular na paksa o larangan. Kaya nga tayo naririto. Kasi isa lang ang ating interes, mga kapatid. Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon at ang ating buhay, mga kapatid, maging tama sa ating Panginoon. Nalalabas tayo, mga kapatid, na kung ano yung pangangailangan natin bilang tayo na talagang needy people, di ba? Hindi ako naniniwala na ang tao walang pangangailangan eh. Labas sa 4 na sulok na to, mga kapatid, meron tayong thirst, meron tayong desire na kung minsan kapag hindi tayo tawag dito, wala tayong discernment, yung ating thirst ay naibabaling natin dun sa mga bagay ng sanlibutan. At yan ay ginagawa ng kaaway, mga kapatid, na tabunan yung ating uhaw, maglagay ng isang substitution, mga kapatid, para pawiin yung uhaw na yun. Pero tanungin ko kayo, di ba minsan sa buhay natin meron talaga tayong desire na alam natin hindi karapat-dapat sa Panginoon. At sabihin natin, pinagbigyan mo na matugunan yung uhaw na yun, mga kapatid, pero bakit pagkatapos hindi ka pa rin masaya? Kasi ang tanging kaya lang magpuno nung void o yung butas sa ating puso, yung desire na nandito sa atin, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Minsan hindi lang natin nauunawaan sa ngayon kasi hindi rin tayo bumababad sa Kanyang presensya. Di ba minsan may pagkakataon parang ayaw mong masyadong makarinig ng bagay na spiritual. Kasi unang-una, twofold being ka. Hindi naman sa lahat ng oras, mga kapatid, spiritual ka eh. Diba? Araw-araw nakaganyan ka, naglalakad ka, mga kapatid, bibili ka sa tindahan. Hindi, mga kapatid, may mga pagkakataon, you are natural man na ginagampanan mo yung isang gampanin, mga kapatid, bilang isang tao. Pero may kita natin dito na ang pinaka-priority natin bilang ang identification natin sa ating Panginoon ay bilang mananampalataya, ang priority natin una, ang ating Panginoon Jesucristo. Sa buhay natin. Yung message ng Overcomer, mga kapatid, binanggit niya yung priority daw ng tao. Sabi doon, unang priority ang Panginoon, mga kapatid, tapos ang pamilya, at ang pinakahuli, sarili, mga kapatid. Kaya kung nagaganap natin yan, mga kapatid, God will bless you, mga kapatid. Kasi ginaganap mo kung ano yung karapat-dapat sa ating Panginoon. Na ang ating sarili ay laging huli. Diba? Minsan parang sa tao, parang nakakalungkot naman yan, pastor. Parang lagi na lang akong huli. Pero alam mo, mga kapatid, ang nahuhuli, mga kapatid, sa natural, nauuna sa ating Panginoon.
So lahat ng ating mga, alam mo yun, yung pagsasakripisyo, because Christianity, mga kapatid, ay punong-puno ng pagsasakripisyo. Minsan, hindi direct yung pag-sacrifice mo, pero yung magawa mo yung ilang bahagi para mapagaan ang buhay ng ibang tao bilang isang naglilingkod, kapwa mo mananampalataya, mga kapatid, ay malaki ang reward niyan sa ating Panginoon. Nang sabi, kung gagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, mas higit lalo dun sa ating mga kasambahay sa pananampalataya. Na pagka meron tayong ginagawa, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon, hindi naman natin ginagawa para i-reward tayo Ginagawa natin yan kasi mahal natin ang ating Panginoon. At alam lang natin na sa dulo niyan, hindi in vain yung ating mga pagpapagal at pagtitiis. Nang sabi dito, balikan ko yan yung conference, ginagawa yan, mga kapatid, sabi dito, ay sinisikap nilang magdesisyon kung ano ang maganda at mainam na gawin. Kaya nagkakaroon ng conference o pagpupulong ay para pag-usapan ng isang paksa, isang talakayan, mga kapatid, upang ano ang pinakamainam nilang gawin. For example, may nag-arise na suliranin, may umusbong na suliranin, so sa isang tahanan. Ngayon, magpupulong, magkakaroon ng conference yung mga magulang at saka yung mga anak, at magsasabi sila, mag-uusap sila kung ano yung problema, at para magbunsod ito ng isang desisyon na dapat nilang gawin upang maging katugunan dun sa isang problema. At ganyan din, mga kapatid, tayo sa ating Panginoon. Diba? Kung meron man tayong suliranin, kung meron man tayong paikibaka, hindi solusyon ang paglayo sa presensya ng Diyos. Nang sabihin, hindi, using ko muna sarili ko, pastor. Alam mo, hindi mo maayos ang sarili mo nang labas sa kalooban ng Panginoon, sa kanyang salita at sa kanyang presensya. Kasi maalala niyo si Jonah, mga kapatid, yung propeta, nung ang Panginoon ay nangusap sa kanya na siya'y pumunta sa Ninive at umalis siya doon sa atas ng Diyos, ibig sabihin, lumabas siya doon sa komisyon ng Panginoon. Ang sabi doon ay kapareho yan ng pag-alis niya sa presensya ng Panginoon. Kaya makikita mo, sabi doon, pag tayo lumalabas sa kalooban ng Panginoon, alam mo yung picture ni Jonah, sabi doon ay bumaba siya sa Tarshish, bumaba siya doon sa daong, bumaba siya doon sa ilalim ng daong at natulog. Pero nung nagkaroon, mga kapatid, ng bagyo, ang sabi doon ay itinapon siya sa pinaka-ilalim na bahagi, mga kapatid, dahil kinain siya ng balyena, at yung balyena ay pagbusog sa pinaka-pusod ng dagat, mga kapatid, ay mananatili doon. So nakita niyo yung picture, pag wala tayo sa kalooban ng Panginoon, down, 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 down. Pero makikita yung mga kapatid, ang Panginoon ay hindi naging pabayang Diyos kay Jonah. Kasi nung ma-recognize ni Jonah, mga kapatid, yung kanyang pagkakamali, sabi nung when my soul fainted when I remember the Lord. Naalala niya, mga kapatid, yung pinagagawa ng Panginoon sa kanya at nag-submit siya, mga kapatid. So para bagang, mga kapatid, nagkaroon siya ng conference sa ating Panginoon na kanyang gagawin kung ano yung inaatas sa kanya ng ating Panginoon. Minsan, may mga kalagayan tayo na alam natin na alanganin sa ating Panginoon. At tanging ang pag-commit sa Panginoon at pag-amin lang, mga kapatid, ang makapagbubunsod upang tayo'y makaahon dun sa ating kalagayan. Kasi nung ma-recognize ni Jonah, mga kapatid, yung kanyang pagkakamali, dun siya binuga, mga kapatid, ng balena. Na inisip ng iba, hindi, kasi si Jonah talagang, alam mo, matigasin talaga siyang propeta. Alam mo, yung picture ng Jonah, mga kapatid, ay pagpapakita ng habag, mga kapatid, at biyaya ng Panginoon sa tao. Na kahit kuminsan, mga kapatid, ay matigas tayo at meron tayo, mga kapatid, na gawi na gusto nating gawin, mga kapatid, ang Panginoon hindi titigil hanggat hindi siya magkaroon ng pakikipagniig sa atin. Kahit nga, mga kapatid, yung mga anak niya na mga masuwain, naalala niyo yung kwento ko regarding dun sa isang mananampalataya, isang babae, mga kapatid, na nawalay sa Panginoon, nagkaroon ng asawa at anak, tapos merong eksena sa buhay niya na muntik na siyang mamatay. Tapos nung taon na lumipas, mga kapatid, hindi pa rin siya nakabalik sa Panginoon, nagkaroon siya ng karamdaman. At kinamusta siya ni Brother Branham noon. Tapos nung pinuntahan siya sa ospital, kinakamusta siya, sabi niya, kamusta ka na? Eh, inamin niya, sabi niya, I'm in a bad shape, Brother Branham, nalayo ako sa Panginoon. So, ginawa niya, kailangan mong i-reconcile ang sarili mo sa Panginoon. So, pinag-pray siya at lahat, mga kapatid. At ang sabi doon, ay pinoclaim ng prophet na magaling na siya. Alam niyo yung kwento na yan? Nung pinroclaim sa kanya na magaling siya,
Kinabukasan yung nanay niya, mga kapatid, ay pumunta sa kanya, doon sa babae. Sabi ng babae, "Nay, uuwi na ako." Sabi niya, "Uuwi ka na kasi i-discharge ka na, negative na yung mga result at lahat." Pero sabi ng babae, "Hindi, uuwi na talaga ako doon." So, nung time na yan, mga kapatid, ay nangyari, talagang kinuha ng Panginoon yung sister. Tapos yung prophet naman, si Brother Branham, ay nagtataka, bakit ganun na nangyari? Sabi niya, "Lord, may kailangan kang ipaliwanag sa akin." Sabi niya, at 3 months, hindi nangusap ang Panginoon sa kanya. Hanggang sa one time, pinakita yung vision, na nung panahon pala na muntik siyang mamatay, yung nalunod siya, dapat kukunin na siya ng Panginoon. Pero, hindi pa siya handa nun. Amen. Dahil ang kanyang appointed time na maging handa, kailangan niyang ma-meet yung propeta, mga kapatid, at siya'y ma-reconcile, mga kapatid, bago siya kunin ng Panginoon. Amen. Kasi kung hindi siya maging handa, mga kapatid, marahil baka ibang puntahan niya. Pero ang Diyos, mga kapatid, babalik dun sa kanyang foreknowledge na siya'y nag-provide para dun sa kanyang mga anak, sa kanyang mga pinili, ng isang hain, mga kapatid, na ito'y magbubunsod upang yung hain na yun, mga kapatid, ay maging larawan na sila'y sakdal sa ating Panginoon. Kaya laging sinasabi, ang Kristiyano, lagi nagbabackslide kay Kristo, pero hindi sa Diyos. Anong ibig sabihin nun, Pastor? Ang isang Kristiyano ay patuloy na nagkakamali, ibig sabihin parang sinasabi natin na disappoint ko na naman ang Panginoong Jesucristo. Maring dun sa bahagi ng pagkukulang natin, pero sa mata ng Panginoon, ng Diyos, ay hindi tayo na backslide dahil merong nakatayong hain. Na kung babalik tayo dun sa kalooban ng Diyos, mananalangin sa ilalim ng dugo at pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, nandoon ang paglilinis ng Diyos, nandoon ang pagpapatawad ng Diyos, nandoon ang pagliligtas ng Diyos. Ang tao lang, mga kapatid, ang ayaw lumagay doon sa daan na nilagay ng ating Panginoon. Kasi minsan marami tayong gustong gawin sa ating buhay. Alam mo, hindi naman masama na meron kang mga maatay na bagay. Normal yan, mga kapatid. Pero wag lang nawa na mapapabayaan, mga kapatid, yung bahagi ng para sa ating Panginoon. Kasi, mga kapatid, pag anak ng Panginoon, mga kapatid, talagang puro troubles ang mangyayari sa'yo hanggat hindi ka makabalik sa kalooban ng Panginoon. Diba? Pero pagka merong pag-amin, gaya kay Jonah, mga kapatid, na aminin natin sa ating sarili, kahit sino naman, wala naman pwedeng magturo sa atin dito, na walang pagkukulang, walang pagkakamali. Na taon lang kung minsan na magaling ka lang magtago o kaya magaling ka lang magdala. Pero lahat tayo, mga kapatid, mayroong mga pagkukulang sa ating Panginoon. Kaya minsan may magsabi na ministro, alam mo, sa tanan ng buhay ko, wala akong pagkukulang sa Panginoon. Alam mo, nag-usap kami, sinabi ko sa kanya, hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong pagkukulang sa Panginoon. Kasi habang naglilingkod tayo, meron tayong pagkukulang sa ating Panginoon. Diba? Kaya hindi yan para i-down tayo, kundi para encourage tayo, mga kapatid, magpatuloy sa ating Panginoon. Dahil hanggat hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo, mga kapatid, patuloy siyang gagawa. Patuloy siyang kikilos, ipapanumbalik ka niya, dahil meron nga siyang provision para sa atin. Diba? Sabi hindi, parang, Pastor, wala na kasi yung init wala na yung revival Alam mo, minsan, mga kapatid, nawawala yung ganyang pakiramdam kasi nakabase tayo sa feelings Diba? Pag feelings, roller coaster talaga yan. Hindi mo pwedeng ibase ang pananampalataya mo sa nararamdaman mo. Kasi kung nararamdaman lang, mga kapatid, baka mamaya, diba, paiba-iba din yung testimony mo. Ang pananampalataya ay nakasalig sa kung anong sinasabi ng Biblia at kung anong tinuturo ng mensahe. Na meron ng pinrovide ang ating Panginoon sa atin at kailangan nating manatili po doon. Tingnan mo si Adam, mga kapatid. Pumili din ang Diyos ng isang lugar kung saan niya katatagpuin, mga kapatid, yung kanyang mga anak. Tayo, Pastor, saang dako ba tayo dapat katagpuin ng ating Panginoon, ng Diyos? Sa Panginoong Jesucristo. Kapag ka nanalangin tayo, isinuko natin ating sarili, ibinaba natin yung ating kabigatan. Diba? Sabihin din, marami kasi akong pagkukulang, Pastor Alam mo, maraming pagkakataon sa Biblia na kahit yung mga propeta ay nagkaroon, mga kapatid, ng bahagi na nag-fail din sila. Sino, mga kapatid? Unang-una, paborito ko, alam niyo kung sino paborito kong propeta? Moses. Si Moses, mga kapatid, diba, ang propetang yan ay kinomisyon ng Diyos na mag-aalis ng mga Israelita doon po sa Egypt.
At may pagkakataon na sinikap niya yan, mga kapatid, sa sarili niyang paraan. Amen. At kung minsan, kapag tayo bilang tao ay sinisikap nating ganapin ang salita ng Diyos sa sarili nating paraan, mag-feel tayo. Amen. Kasi sarili nating lakas sarili nating luwalhati, sariling kapuri-puri sa atin. Amen. Pero kung gagawa tayo ng ayon sa kanyang biyaya, mga kapatid, at sa pangunguna ng banal na Espiritu Santo sa atin, mga kapatid, ay makikita natin magiging successful, mga kapatid, ang taong yan. Sabi nga, ituro mo sa akin kung sino yung totoong successful na tao. Ang totoong successful na tao ay yung nagagawang lumakad sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kaya ito si Moses, mga kapatid, di ba yung 40 years ng buhay niya? Yung unang 40 years, mga kapatid, military leader. Tapos, nung sinabi na sa kanya ni Jochebed, mga kapatid, yung kanya pong propesiya ay, di ba, umawat siya dun sa isang Hudyo, isang Hebreo na pinapalo ng isang Egyptian. Nang sabi dun, napatay niya yun, mga kapatid. At nung magkataon na magkaroon ulit ng isang gulo, siya'y umawat, ang sabi nung Hebreo na niligtas niya, mga kapatid, ay ganito rin ba ang gagawin mo sa amin na papatayin mo gaya ng pagpatay mo sa isang Egyptian? Kaya nangyari, mga kapatid, nung nagkamali siya, ay pumunta siya sa ilang. Di ba, isipin mo, teka lang, pastor, si Moses, may propesiya, nagaganapin niya yung isang pangako para dun sa mga Israelita. Tanungin ko kayo, meron bang kalooban natin na mas mataas kaysa sa kalooban ng Diyos? Wala po, mga kapatid. Na kahit ano pa ang daanan natin, mga kapatid, kung talagang kalooban ng Diyos, mga kapatid, na iligtas ka at ilagay ka, mga kapatid, sa kanyang bisig, gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan, mga kapatid, para maipanumbalik tayo. Kasi unang-una, mga kapatid, si Moses parang nag-fail na Diba? Punta na sa wilderness, nag-asawa na lang siya, tapos ang kwento pa nga, dahil siguro nadidepress siya dun sa pagkakataon na dapat ay nakapagligtas siya, mga kapatid, ng mga Hebreo, ay for 40 years nasa wilderness siya. Sabi doon ay nagkasakit siya, mga kapatid, ng tawag dito, parang hirap siya magsalita, parang na mild stroke. Yan daw pag-aaral. Kaya nga meron siyang tungkod. At nung humarap siya sa ating Panginoon dun sa burning bush, di ba, sabi niya, hindi ako marunong magsalita, uutal-utal ako. Kasi nagkasakit siya dyan, mga kapatid. Minsan, kinukuha ng Diyos, mga kapatid, yung ating atensyon, minsan sa ganong kaparaanan, minsan sa banig ng karamdaman. Minsan pagka hindi tayo mahawakan ng Diyos, hindi tayo mapakiusap, hindi makuha ng Diyos yung ating atensyon, minsan dadali niya tayo doon. Ipe-permit niya yun. Anong scripture yan, pastor? Ecclesiastes chapter 7 verse 14. 'Di ba? Siya yung nagpapadala ng prosperity, siya rin ang nagpapadala ng adversity. Na pagka merong prosperity, be merry, mag-enjoy ka. Pero pag merong adversity, ang sabi doon, consider. Kasi baka mamaya hindi trials, baka mamaya palo ng Panginoon. Kaya noong time na yan, mga kapatid, itong si Moses ay 40 years na yung gumugol doon sa buhay niya, may asawa at anak na siya. Siguro naisip niya, hindi, nag-fail na kasi ako, pastor Diba, kung kausap ko si Moses, sabihin ko, di ba may propesiya, dapat ginanap mo to, kaso nakapatay ka ng isang Egyptian, tumakbo ka sa wilderness. Oo, pastor, parang nag-fail na ako, pastor, parang hindi na matutupad yan. Pero hindi pwedeng baliin ng Diyos yung kanyang pangako para sa Israelita. Na hindi siya pwedeng gumamit ng ibang tao kasi nag-fail si Moses, mga kapatid, iba na lang yung kanyang gagamitin. Pero ang ginamit niya, si Moses pa din. Kasi walang pwedeng mag-alis ng posisyon mo sa ating Panginoon kung talagang bahagi ka sa katawan ng ating Panginoon. Na kahit pilitin mo pa, mga kapatid, na umalis sa presensya ng Diyos, mga kapatid, hahabulin at hahabulin ka ng ating Panginoon. Minsan padadaanin ka sa mga troubles. Hindi ka patatahimikin, hindi ka patutulugin hanggat ikaw mismo mag-submit sa ating Panginoon. Basahin natin Exodus chapter 3. Babalikan ko lang yan, mga kapatid, dahil paborito ko talaga, mga kapatid, ito pong si Moses. Sabi dito sa chapter 3 ng Exodo, mga kapatid, sabi dito, inalagaan nga ni Moses ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan na saserdote sa Madian, at kanyang pinatnubayan ang kawan sa likuran ng ilang na nasa pabundok ng Diyos sa Horeb. Tingnan mo, yung paglalagay ng Diyos sa kanya sa wilderness ay hindi lamang aksidente na tumakbo siya. Pinirmit ng Diyos yun para siya'y makapag-alaga ng mga tupa, ng mga kordero.
Kasi pag tinawag siya ng Diyos, siya'y propeta na gaya ng isang pastor din. Kasi hindi biro, mga kapatid, yung ministry ni Moses for 40 years, dala-dala niya yung 2 million people, siya nag-minister doon, mga kapatid. Ibig sabihin, 2 million, ang daming problema niyan. Sa loob na lang ng church, ang dami ng problema. 2 million pa, mga kapatid. Kaya nga napagod siya dyan eh. Kaya nga ang payo sa kanya ni Jethro, alam mo, ang gawin mo kasi, kumuha ka na lang, magtalaga ka na lang mga ng elders, para kung yung mga maliliit na problema, sila na humarap para hindi ka pagod na pagod. Pero yan yung pamamaraan ng tao, mga kapatid. Pero nag-fail yan eh. Kaya ang ginawa ng Diyos, kumuha siya ng spirito mula doon kay Moses at inilagay doon sa mga elders, mga kapatid. Dahil kailangan talaga hindi wisdom ng tao ang manguna sa tao, kundi wisdom na nanggagaling sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 2. At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, at siya'y nagmasid, at narito ang kahoy nagniningas sa apoy, at ang kahoy ay hindi natutupok. Diba, sabi ng prophet, merong propesiya kay Moses, pero merong kulang sa kanya. Amen. Pwede natin sabihin, bribe tayo, elected tayo, pinili tayo ng ating Panginoon, pero maaring merong isang bagay na kulang sa atin. At ang sabi ng prophet, ang isang bagay na kulang kay Moses, yung kanyang burning bush experience. Kailangan natin magkaroon ng isang totoo at tiyak na experience sa Diyos, mga kapatid. Na ito yung bagay, mga kapatid, na maghihiwalay sa atin sa pagiging doubtful o make-believer sa pagiging totoong believer, mga kapatid. Na yung burning bush, mga kapatid, nung na-meet niya ang Panginoon dyan, ang sabi doon ay hindi na siya naging gaya ng dati. Dahil presensya ng Diyos yun, mga kapatid. Sabi ng mga scripture kanina, yung Isaiah, ang Diyos ay nangusap din na ilayo niyo yung inyong mga pagkakasala sa akin, ay huwag niyong itapak ang inyong mga paa sa aking templo. Alam niyo bakit ganoon, mga kapatid? Kasi kay Moses ginawa niya rin yun, di ba? Sabi niya, hubarin mo yung sandals mo dahil ang lupang tinatapakan mo ay banal. Dahil alam mo, mga kapatid, kaya rin tayo nagkakaroon ng foot washing. Hindi lamang yan patungkol sa humility, kundi pagpapakita na kailangan ang ating mga paa ay mahugasan dahil ito ay merong kontak sa sanlibutan. Habang tayo nagpapatuloy na dudumihan, sabi nga, pinakamaduming bahagi daw paa. Kung saan ka tumatapak at lahat. Kaya mahalaga, mga kapatid, yung tinatawag na paglilinis sa pamamagitan, mga kapatid, ng foot washing, ito'y isang simbolo din ng pagpapakumbaba at paglilinis na nanggagaling sa Diyos. Kaya sabi dito, at narito si Moses at liliko ngayon at tiningnan ko itong dakilang panoorin kung bakit ang kahoy hindi natutupok. At nang makita ng Panginoon na panonoorin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moses, Moses, at kanyang sinabi, narito ako. Diba? Minsan kinukuha na ng Diyos yung ating atensyon, pero parang ayaw nating lumingon. Pero itong si Moses, mga kapatid, isang kakatuwang bagay yung makita niya na isang palumpong na nag-aalab, tapos ay hindi po natutupok. So, ibig ko sabihin dyan, mga kapatid, meron din tayong mga bahagi sa buhay natin na alam natin ang Diyos nangungusap na. Amen. Isang bagay na parang kakaiba, parang hindi ka panipaniwala, pero alam mong nangungusap ang ating Panginoon. Amen. Kasi merong kulang kay Moses Diba? Aminin natin sa ating sarili. Meron talaga tayong kulang sa ating sarili. Kahit pa naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Kaya nga, hindi tayo napapagod na nais nating mga tuto sa kanyang salita. Dahil walang ibang paraan para ang tao mapasakdal, mga kapatid, kundi sa salita ng ating Panginoon. Hindi pwedeng sabihin, hindi, Pastor, nagpe-pray naman ako sa bahay kahit di ako nagsisimba. Okay yun, walang problema, mga kapatid. Pero hindi lamang dun sa pananalangin, kasi kung sinisik mo, Lord, gusto ko yung kalooban mo. Sabi ng scripture, wag mong pabayaan yung gawain Dapat masumpungan ka dun Minsan nga, isang araw lang na mawala ka sa gawain, nangihina ka, mga kapatid. Diba? Ilang linggo pa nawala ka. Walang salita ng Panginoon. Kasi kung wala ang salita ng Panginoon, ibang salita ang, mga kapatid, ang magpupuno dun sa ating puso at pag-iisip. Kaya kung minsan, merong mga tao na hindi fully makabalik, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kasi condemn sila, mga kapatid, sa kanilang puso, pero huwag nyo nang pagpabigatin ng inyong puso. Kasi ang puso ay hindi dinisenyo upang magbitbit, mga kapatid, ng ganyang kabigatan.
yan ay inilalapag sa paanan ng ating Panginoon. Sabi nga ng propeta, nais ko mag-quote mga kapatid, patungkol dito sa conferences. Sabi niya dito, 1959, December 20, Conferences of God, paragraph 95. Babasahin ko sa Tagalog, diba? Minsan kasi dumarating din tayo mga kapatid na hindi natin alam yung ating gagawin. Diba? Maging totoo tayo dyan. May mga pagkakataon na kung minsan parang hindi natin alam. Hindi natin alam kung paano. Sabi dito, marahil hindi mo alam kung ano ang gagawin. Marahil ikaw ay isang makasalanan at nagkakasala ka ng napakarami. Marahil naninigarilyo ka hanggang sa hindi ka na makapanigarilyo at hindi mo na ito maitigil. Marahil ay umiinom ka hanggang sa hindi ka na makainom at hindi mo na ito maitigil. Marahil ay nakarating ka sa puntong puno ka na ng kasalanan at pagnanasa hanggang sa tinitingnan mo na ang bawat babaeng nakikita mo ng mali. O marahil ay pinagagamit mo ang iyong sariling katawan sa maling paraan. Marahil ay nakarating ka na sa isang punto na natigilan ka sa isang hadlang at hindi na makausad. May ganyang bagay sa buhay natin eh. Tuwing merong problema, yung mga Israelita, halt, hinto, mga kapatid, kasi merong hadlang. Pero sabi niya dito, hindi ko alintana kung nasaan ka, handa pa ring makipagniig sa iyo ang Diyos sa isang pagpupulong at pagkatuwiranan mo ito sa Kanya. Amen. Diba, sabihin, talagang napakalalim na ng kalagayan ko, pastor, hindi ko na kaya. Kahit saan pa yan mga kapatid. Sabi niya, I don't care where you at, God still have a conference with you. Amen. Ang Diyos ay meron pa ring paraan mga kapatid para abutin tayo. Minsan, wag na nating pagpabigatin ang ating puso na lumapit sa ating Panginoon. Amen. Sabi niya dito, isang pagpupulong at makipagkatwiranan sa Panginoon. Marahil ay nasira mo ang iyong pamilya. Marahil ay iniwan mo ang iyong asawang lalaki o iniwan mo ang iyong asawang babae. Marahil ay tumakas ka mula sa iyong mga anak. Marami pang bagay sa buhay na ito na binitag ka ng kaaway, ngunit tandaan, kapatid kong lalaki, kapatid kong babae, mayroon ka pa rin karapatan na magkaroon ng pagpupulong sa Diyos. Amen. Diba? Maging tiyak tayo sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Na maging dun sa mga bahagi ng buhay natin na marahil, baka may nakumit nga talaga ako, pastor, na hindi karapat-dapat. Sabi dun, kailangan mong balikan yung mga batong yun at itaob mo lahat ng mga batong yun, mga kapatid, at iyon na i-reconcile mo sa ating Panginoon. Hindi kanya tatanggihan, mga kapatid, kasi ikaw ay nandoon sa kalagayan na ipinagpapakumbaba mong yung sarili, ang yung puso sa ating Panginoon. Kasi walang ibang paraan para tayo ma-reconcile, may panumbalik sa ating Panginoon. Una, mga kapatid, i-recognize natin talaga, we are unworthy. Kahit ano pang gawin natin, mga kapatid, kahit pa mabuting bagay, ang sabi ng Isaiah, ang ating mga katwiran ay maruming basahan lang sa ating Panginoon. Kaya ang pinakatinitingnan ng Diyos, mga kapatid, yung hain. Kaya dapat maging encouragement yan eh. Doon sa mga taong magagalitin. Doon sa mga taong konting bagay lang nakasigaw na. Doon sa mga tao na napakaikli ng pasensya. Dahil merong hain ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang harapan. At ito'y hindi ibinibilang ng Diyos sa kanya na pagkakamali, kundi ang tinitingnan ng Diyos yung hain. Pero hindi ko sinasabi, mga kapatid, na yan ay para maging lisensya na magkasala. Kundi ang sabi doon, kapag ang tao naman din ay kanyang sinasadya, mga kapatid, ay wala nang hain para sa kanya. Amen. Hindi tayo, alam ko as a message believer, hindi natin ginagawang license yan eh. Kahit nga alam na natin eh, na merong perfect sacrifice sa atin, minsan parang nagdududa pa rin tayo, parang minsan ayaw pa rin natin lumapit sa ating Panginoon. Balikan ko yung scripture kanina, mga kapatid, Psalm, chapter 46, verse 1. Amen. Sabi dito, Psalms 46, verse 1, God is our refuge and strength and present help in trouble. So, tatlo yung binanggit. Ang ating Panginoon daw ay refuge, strength, present help in trouble. Tingnan niyo, mga kapatid, yung pong salitang refuge sa Tagalog. Ang sabi dito ay, ang Diyos ay ang ating ampunan. Pastor, parang layo ng translation. Hindi malayo ang translation. Kasi sa Numbers 35, merong tinatawag na 6 cities, na yung cities na yon ay meron pong house of refuge.
Yung house of refuge, mga kapatid, ay ito'y kumukupkup, umaampon ng mga taong nakapatay na hindi sinasadya at sila'y mananatili, mga kapatid, dun sa bahay ampunan na yon, kasama yung high priest, kung sino man ang high priest, mga kapatid, dun po sa house of refuge na yon, at walang pwedeng gawin ang sino mang tao, mga kapatid, na nasa labas dun sa taong nandun sa loob. At ganyan din, mga kapatid, sa ating Panginoon. Habang tayo'y nananatili sa ating Panginoon, siya na bilang high priest, di ba sabi ng Hebrews, He is an high priest na nakadadama ng ating mga affliction. Kaya walang pwede magsabi, alam mo, Pastor, di mo kasi ako naiintindihan. O pwede ikaw, hindi kita naiintindihan, pero ang Panginoon, wala tayong pwede maging excuse, sabihin natin, hindi ako naiintindihan ng Panginoon. Kasi siya naging tao. Na sabi doon, all points of His life, He was tempted, pero hindi siya nagkasala. At kailangan niyang dumaan sa ganun. Nang sa ganun, mga kapatid, pag siya'y bumalik sa Ama, ang sabi doon ay magagampanan niya yung gampanin bilang Son of God at bilang High Priest na nakadadama, mga kapatid, sa ating mga dinaramdam, pakikibakat, lahat. Nang sabi doon ay nadadarama niya, mga kapatid, kung ano po yung ating dinadaanan. Na magagawa niyang tumayo bilang isang High Priest na kapag tayo'y nandoon, mga kapatid, sa high priest na ito, ay meron siyang hain, mga kapatid, yung kanyang sariling dugo, mga kapatid, at tayo'y hindi pwedeng galawin ng tao na nasa labas. Sino yun? Si Satanas. Kasi ang kaaway, mga kapatid, great accuser yan eh. Diba? Hindi naman natin sinasabi na hindi tayo nagkakamali o hindi tayo nagkakasala. Sabi doon ay sino man tao nagsasabi siya hindi nagkakasala, siya ay nagsisinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Pero ang tinutukoy, mga kapatid, na totoong pagkakasala ay unbelief. Kasi once na you are a believer, kailangan lahat ng scripture ay sampalatayanan mo. Dahil anumang hindi pagsampalataya dito ay unbelief. E pag sinabi ng Panginoon, ikaw ay sakdal dahil sa hain ng Diyos, sampalatayanan mo. Ang kailangan mong gawin, mga kapatid, kung talagang mabigat sa puso mo, bitawan mo sa paanan ng ating Panginoon. Diba, hindi natin papagbigatin na, hindi, kasi gusto ko munang ayusin, gusto ko maging karapat-dapat sa Panginoon. Hindi ka magiging karapat-dapat talaga sa Panginoon. Maliban, ma-identify ka sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, yung scripture, mga kapatid, nang sabi niya, kailangan nating lumapit, makapagkatwiranan tayo sa ating Panginoon, na kahit yung ating mga kasalanan ay kasimpulaman daw, mga kapatid, ng, alam niyo yung scarlet? Yung scarlet ay tinatawag na scarlet thread. Pagka merong isang babae sa Israel na dalawa yung kanyang anak, mahalaga yung birthright, di ba? Kung sino yung panganay. Minsan, mga kapatid, lumalabas yung kamay nung isa tapos bumabalik. So, ang ginagawa nila, pag meron lumabas na kamay doon sa daluyan ng buhay ng babae, mga kapatid, tinatalian nila yan ng scarlet. Pula, mga kapatid, para ma-identify nila kung sino yung panganay at kung sino yung bibigyan ng birthright. Ang sabi doon, ang kasalanan ng tao sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon, ay gaya ng isang mapulang sinulid. At mga kapatid, yung mapulang sinulid na yan ay kaya, mga kapatid, paputiin ng ating Panginoon. Diba? Nang sabi doon, yung scarlet, mga kapatid, alam niyo yung sa science, mga kapatid, yung litmus paper na kulay pula. Ang sabi dyan, pag daw pala yung litmus paper na pula, ay tinapatan mo ng pula ulit na litmus paper, nilagyan mo ng tubig. Alam mo, mga kapatid, magiging kulay puti. So, ang ating kasalanan ay pula at tinapatan ng dugo ng Panginoon na pula, kaya pala nagiging sakdal tayo sa ating Panginoon. Ito'y nagiging maputi na gaya ng isang niebe, mga kapatid. At ang sabi, mga kapatid, dun po sa isa pang bahagi, sabi doon ay though they be red like crimson, they shall be as wool. Ang wool kasi talagang nature ng isang tupa, mga kapatid, ay mag-produce ng wool. At yung wool, mga kapatid, ay dahil yun ang kanyang kalikasan. Sa atin, tayo ko sinasabi dito, hindi tayo naging Kristiyano dahil gusto natin mag-create ng magandang reputation. Kaya tayo naging Kristiyano dahil na-identify tayo sa ating Panginoon, dahil tayo mismo, we have no good reputation. Meron tayo, mga kapatid, ang Panginoon lang sa ating buhay, at ang Panginoon, mga kapatid, ay patuloy na gagawa sa atin at gawin ang mga bagay, mga kapatid, na hindi natin kayang gawin. Diba? Sabi, Pastor, di ko nga matulungan sarili ko. Alam mo, God is more willing to help you than to help yourself. Amen. Mas willing siya. Minsan ayaw mong tulungan sarili ko, pero ang Diyos, mga kapatid, sabi doon, He is a present help in times of trouble, mga kapatid. Sabi doon, bakit nga ba nagkakaroon ng pagtitipon o pagpupulong? Ano ang dahilan ng pagtitipong ito?
may dahilan dapat, kung hindi ay walang gaganapin na pagtitipon. Kailangan silang magkasundo sa isang desisyon kung ano ang dapat nila, kung ano ang gagawin nila. Yan ang layunin ng isang pagtitipon para magkaroon ng desisyon. Alam mo, kahit gaano kaganda ang mensahe, kahit gaano kaganda ang ebanghelyo, kahit gaano kaganda ang pangako ng Diyos, kung hindi tayo magdi-decide, hindi tayo makakarating kung saan yung nais natin. Minsan kaya walang nangyayari din sa atin mga kapatid as a believer, minsan ayaw kasi natin mag-decide. Pero kailangan mga kapatid, dumating tayo sa punto na makapag-decide tayo mga kapatid sa ating Panginoon. Sabi niya, mga lalaki sa isang lugar, ibang lugar, magkakaibang isipan, at may mga maliliit na bagay na panayam dito, mayroon dito at doon, at kailangan nilang magtipon at magkaroon ng pagtitipon, at pagkatapos ay magdidesisyon kung ano ang gagawin nila tungkol dito. At iyon ang dahilan kung bakit ito ginaganap. At pagkatapos ng desisyon o pagkatapos ng maayos na pagtitipon, kailangan magkaroon ng isang tiyak na lugar. Ito yung sinasabi ko, walang ibang lugar mga kapatid na kung saan tayo katatagpuin din ng ating Panginoon, kundi sa Panginoong Hesukristo lang din. Dahil yung conferences na to mga kapatid ay napakahalaga para sa isang believer. From time to time, mga kapatid, ay nagkakaroon tayo ng inventory sa ating sarili. At lagi tayong nakikipag-reason out sa ating Panginoon. Na inilalapag natin yung bawat kabigatan sa ating puso, kasi hanggat hindi natin yan ibaba mga kapatid, merong karapatan ang kaaway para hawakan tayo. Mga kapatid, sabi ko, hindi ang kasalanan ang nagpapabigat, kundi yung pagtatago nito. Pero pag na-confess mo sa ating Panginoon yan, mga kapatid, at naramdaman mong bumaba ang presensya ng ating Panginoon, may kung ano mga kapatid sa puso natin, napapalaya tayo, natatanggal yung tinik o yung ipit-ipit sa ating puso. Dahil mga kapatid, ikaw ay anak na lalaki at anak na babae ng Diyos, at walang karapatan ng kaaway mga kapatid, dahil wala naman siyang bahagi sa iyo. Ang lahat sa atin mga kapatid ay bahagi sa ating Panginoon. Minsan hinihintay natin yung validation sa ibang tao. Minsan hinihintay natin ma-appreciate tayo ng ibang tao. Huwag mong hanapin yan mga kapatid. Kasi ang totoong identification mo na sa ating Panginoon. Minsan hinihintay natin yung approval ng iba, matanggap tayo ng iba. Kung tayo mga kapatid, hindi natin matanggap yung ating sarili, paano tayo matatanggap ng ibang tao? Kailangan lang nating tanggapin, talagang tayo, we are hopeless mga kapatid, gaya ng isang tupa, at kailangan talaga natin ng shepherd at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Na tayo mga kapatid, wala tayong magagawa apart from God. Wala talaga tayong magagawa mga kapatid. Kaya kailangan nating manatili sa kanyang salita, at ang salita niya ay manatili sa atin, mga kapatid. Ano man ang ating hilingin ay pagkakaloob ng Panginoon sa atin. Kung meron man mga kapatid sa atin na parang minsan nahihirapan, Pastor, minsan kasi pag nagpipray ako, nahihirapan ako makuha yung presensya ng Diyos. May quote habang tumatagal ang panahon mga kapatid, napakahirap mga kapatid na hugutin ang presensya ng Panginoon. Kasi nga, talagang napakadilim na mga kapatid ng sanlibutan na ito. Pero isa sa mga bagay mga kapatid na pagka ganyan yung ating kalagayan, umawit ka sa Panginoon. Maging totoo ka dun sa mga panalita mo. Talagang kung nahihirapan ka at lahat mga kapatid, talagang ibaba mo sa ating Panginoon. Kung kailangan manalangin ka mga kapatid na 4 na oras para lang matugunan mga kapatid yung pangangailangan mo, gawin mo sa ating Panginoon. Huwag kang mahiyang lumapit sa ating Panginoon. Dahil wala tayong dapat ikahiya mga kapatid. Dahil ang Panginoon ay tinatanggap tayo ng buo as is kung ano tayo mga kapatid. At kung meron man tayong mga pakikibaka, struggle, sino ba walang struggle dito? Pag wala kang struggle, baka mauna ka sa rapture. As a man, mga kapatid, as a believer, dahil tayo ang nakaka-identify kung ano ang tama at mali, mas mabigat sa atin yung mga bagay. At yung conviction sa ating puso, mga kapatid, ay ganun na lamang kabigat kasi alam natin, mga kapatid, ang pamantayan ng salita ng ating Panginoon. Pero kung ang Diyos ay nangusap, na sabi niya, kayo'y lumapit sa akin, bibigyan kayo ng kapahingahan sa ating Panginoon, at tayo ay makapagkatwiranan sa Kanya, mga kapatid, kung gaano man kapula yung ating pagkukulang, yung ating pagkakamali, kayang paputiin niya ng ating Panginoon. Naalala niyo mga kapatid si Mary Magdalene? Noong time na si Mary Magdalene, sabi dun, alam mo, pinakamalinis na lang na bahagi ng katawan niya, sabi dun, buhok na lang. Kayong buhok na yun mga kapatid, inalay niya sa Panginoon. Kaya hindi ako naniniwala mga kapatid na, marumi na ako pastor, lahat, alam mo, meron at merong itinabing bahagi ang Diyos sa buhay mo na malinis, na magagawa mong ilapit sa paanan ng ating Panginoon at makapagbigay ng kapurihan sa Kanya. Minsan natatakloban lang yung ating mga pag-iisip, yung ating mga mata, kasi yun yung sinasabi ng kaaway sa atin.
Pero itong si Mary Magdalene, mga kapatid, nung lumapit siya sa ating Panginoon, di ba, nagbigay pa ng parable ang Panginoon eh. Sabi niya, Simon, yung Pharisee, sabi niya, meron akong sasabihin sa iyo, merong isang nagpapautang, tapos merong may utang sa kanya, 2. 500 denaryo yung isa, mas mababa. Sabi niya, pareho pinatawad. Sabi doon, sa tingin mo, sino yung mas iibig doon sa nagpautang? Sabi ng Pharisee, yung pinatawad sa malaki. Sabi niya, tama yung hatol mo. Kaya sabi niya sa Luke, mga kapatid, kaya nga sinasabi ko sa iyo, ang pinatatawad ng kanyang maraming kasalanan sapagkat siya'y umiibig ng malaki. Datapwat ang pinatawad sa kaunti ay kakaunti ang pag-ibig. Minsan, mga kapatid, dun lang din natin ma-express ang pag-ibig ng Panginoon kapag ka nandun tayo sa pinaka-lowest ebb natin. Pinaka-lowest na parang napaka-unworthy mo, parang talagang wala ka nang makitang maganda, kapuri-puri. Pero pag na-recognize natin, mga kapatid, na ang Panginoon ay nandyan ang kanyang biyaya at pagpapatawad, mararamdaman din natin yung pag-ibig at babalik natin yung pag-ibig na yun kasi siya yung unang umibig sa atin. Amen. Diba sabi ng scripture, we love Him because He first loved us. Kaya merong bumibitaw sa paglilingkod, kaya merong nalalayo sa ating Panginoon kasi wala yung pag-ibig ng Diyos. Kaya yung kailangan hilingin natin, mga kapatid, kasi hindi ka rin ma-rapture kung wala kang pag-ibig ng Panginoon. Diba? Kahit nagpapahabol, diba? Sabi ko sa inyo, kahit sinabi ng prophet merong mga tao mahaba buhok na masusumpungan sa impyerno. Kasi hindi yun, mga kapatid, yung mga bagay na yan na magiging standard natin, na sabihin natin dahil lang nagaganap natin yung mga bahaging yan, nandun na tayo. Kasi minsan yung mga tao, mga kapatid, na alam mo yun, nasa mga publikano na hinahampas yung kanyang dibdib, na hindi siya karapat-dapat sa ating Panginoon. Sabi niya, mas kinalugdan ng Diyos yung taong yun kaysa yung tao na nandun at nananalangin na nagsasabi na gawa niya ang kautusan at lahat. Kasi yung tao, mga kapatid, na ipinagpapakumbaba ng mababa ang kanyang sarili sa ating Panginoon, tinataas ng Panginoon. Hindi yan para mas maging mataas ka sa iba, kundi ikaw ay, ibig sabihin kasi doon, di ba, sabi ko, promote and nakasumpong ka, mga kapatid, ng favor sa ating Panginoon. Kasi sabi niya, thy sins are forgiven. Di ba? Sabi niya, sinabi niya sa babae, pinatatawad ang iyong mga kasalanan. Bagamat marami, ang sabi, ay ipinagtatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kailangan lang natin ibaba yung ating sarili, aminin natin sa ating Panginoon. Kasi ang buhay din natin, mga kapatid, ay napakaigli lamang. Amen. Na sa bawat oras, mga kapatid, maging handa tayo, mga kapatid. Diba? Wag nawa. Nandun ka sa deathbed. Ibig sabihin, nandun ka na sa bingit ng kamatayan, saka lang tatawag sa ating Panginoon. Diba? Gaya niyan, sabi ko sa inyo, meron din kaming namayapa, 2. Isa dito, tsaka isa dun sa kabilang side, mga kapatid. Pero nagpapasalamat din ako sa Panginoon kahit papano, nakausap ko siya, nakapag-minister ako sa kanya, talagang smooth din, mga kapatid, yung pag-alis din niya. Talagang, alam mo, ang tao, alam niya kung kailan siya mawawala talaga, mga kapatid. Kasi si Lola, nagsabi pa ng oras Sabi niya, kukunin ako ng gantong oras, 1:00. Tapos sabi niya kay Papa, sabi niya, wag mo kong iwan kasi ikaw ang makakita ng pagkamatay ko. Alam mo, tinutuon niya talaga na si Papa ang nakakita ng pagkawala niya, mga kapatid. Na kinuha siya, hindi man 1, 7, ibig sabihin, in-extend pa ng Lord. Kasi may hinihintay pa siyang tao, mga kapatid. Si ate, sumilip sa kanya. Nung sumilip na si ate sa kanya, yun, bumaba na yung ulo, wala na, mga kapatid, wala nang pulso. So, alam mo, mga kapatid, kailangan magkaroon tayo ng realization kapag mayroong mga ganyang bahagi tayong nakikita na tayo ba ay handa sa ating Panginoon. Diba? Hindi tayo pwedeng magtago sa ilalim ng mensahe, mga kapatid. Kailangan maging tiyak tayo na ang mensahe, mga kapatid, ay nakapasok sa atin at tayo nakapasok sa mensahe. Na yung pagtuturo, mga kapatid, na binibigay dito at pangangaral ay hindi ito laro-laro, hindi ito para lang mapakita na tayo relihiyoso, kundi paghiling, mga kapatid, sa ating Panginoon na kumilos siya sa buhay natin, na alam natin tiyak tayo, mga kapatid, sa tinatayuan nating pananampalataya. So kung meron man tayong mga pakikibaka, kung meron man tayong hiling sa ating Panginoon, ay ating ibaba sa umagang ito, mga kapatid, dahil ang Panginoon lang ang kayang umabot sa atin, tumulong sa atin, at palayain tayo, mga kapatid, sa ating pong mga dinaraanan, mga kapatid. So kung ano man ang ating mga pangangailangan din, amen, ang Panginoon, come and let's listen together
At ang Panginoon, mga kapatid, ang tutugon sa atin pong mga panalangin, sa ating mga request. So, tayo po'y tatayo, mga kapatid. Siguro hanggang dito lang ang pagbabahagi ng salita po na ito. Nawa ay magbigay ito, mga kapatid, sa atin ng burden upang magbulay-bulay sa kanyang salita at makita natin, mga kapatid, ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon sa atin. So, awitin natin yung awit na nagsabing, paumanhin po sa pagtatagal. Amen. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Awitin natin yung Old Rugged Cross. Ito lamang, mga kapatid, ang meron tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Jesus. Help us, O God.
Lord. Then I call me someday, yes, Lord, to my home far away, where is glory forever I'll share. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross. Help us, Lord, and exchange it someday for a crown. I will cling, I will cling to the old rugged cross. Help us, Lord, and exchange it someday for a crown. Help us, Lord. Tayo manalangin sa ating Panginoon. At niyayahan ko ang bawat isa na ang puso natin, mga kapatid, kung meron tayong ipit-ipit sa ating puso, ay hayaan natin ang banal na Espiritu Santo sa umagang ito'y mangusap. Mailapag natin ang bawat kabigatan. Maging totoo tayo sa harapan ng ating Panginoon, at nang sa ganun ay mapalaya tayo sa Kanyang kapangyarihan. Tayo mananalangin. Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos na dakila sa lahat, muli, Lord, maraming salamat po muli, Panginoon, sa umagang ito, nakaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga munting salita mo, o Diyos, na bagamat ito'y kaunti at hindi namin ma-express, Lord, ang aming salita, Lord, dahil Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang tagapangusap, Panginoon, sa amin. But Lord, naniniwala ko, Panginoon, sa mga munting salita na ito, O Diyos, na nahasik sa umagang ito. Ang mga binhing ito, Panginoon, ay merong buhay, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Ama. At nagagawa nito, Panginoon, na kumilala sa haka ng puso ng tao. Malaman, Panginoon, ang bawat bahagi, bawat sulok ng aming buhay, ng aming pagkatao. Na tunay, Lord, na wala kaming may pagmamapuri, Lord, sa aming sarili. Kami, Panginoon, ay hindi karapat-dapat, Panginoon. Pero tinawag mo kami, O Diyos. Pinili mo kami, Panginoon. Nilagay mo kami, Panginoon, bilang mananampalataya at bahagi sa iyong katawan. Kaya umaasa kami, Panginoon, bilang isang mananampalataya sa iyo, na maganap, Panginoon, kung ano ang pagtuturo ng Biblia at ng mensaheng ito, Ama. Lord, nasa bahagi kami, Panginoon, ng aming katawan ay nasa kapaguran. Ang aming isip, ang aming puso, bawat dinaraanan namin, Panginoon, ay isang pasanin, Panginoon, sa aming buhay. But Lord, nangusap ka, Panginoon, sa Scripture, nang sabi mo, kung sino man ang napapagod na lubha, ay siya'y lumapit sa iyo, Panginoon, at bibigyan mo ng kapahingahan, bibigyan mo ng katugunan, Panginoon, ang aming mga panalangin, ang aming mga hibik sa iyo, O Diyos, na marahil taon, Panginoon, ang aming ginugol upang, Lord, manalangin, humibig sa iyo, Panginoon, ng mainam. But Lord, parang walang tugon, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, Panginoon, na inanyahon ko, Lord, ang malayang pagkilos, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo, na iparamdam mo, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, ang pagkilos mo, Panginoon, sa puso ng mga nakikinig, Lord, sa panalangin ito. Lord, huwag mong lampasan ng sino man, Panginoon. Katagpuin mo, O Diyos, ang pangangailangan ng iyong mga anak. Kung meron, Panginoon, na humihiling ng
ng kagalingan sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito. Ito man, Lord, ay sa anyo, Lord, ng laman o ng spirito, ay bayaan mo, O Diyos, na ang taong yun, Panginoon, ay, Lord, lumapit sa iyo, Panginoon, humingi, Lord, ng tulong mula sa iyo, at matanggap niya, Panginoon, ang kanyang inaasahan ayon sa kanyang pananampalataya. Lord, naritong mga anak mo, O Diyos, nagpapakumbaba, at wala kami, Lord, na ikinukubli. Marami kaming mga pagkukulang, marami kaming pagkakamali, maraming pagkakataon na nararamdaman namin, O Diyos, na kami hindi karapat-dapat, at nais naming lumayo, Panginoon, sa presensya mo. But Lord, meron kung anong kurot sa aming puso na hindi namin kaya, Panginoon. Kaya hinihiling namin, Panginoon, na anuman ang bagay na kumahadlang sa amin upang, Lord, higit kaming makakilala sa iyo, higit naming maramdaman ang pag-ibig mo, Panginoon. Tanggalin mo to, Lord, sa aming puso. Palayain mo, Lord, ang bawat natatali, Panginoon, sa anumang gawa ng kaaway. Maging anumang gawa, Panginoon, ng sanlibutang ito. Anumang gawa, Panginoon, na hindi identification, Panginoon, ng iyong mga anak, ay bayaan mo silang makalapit, magkaroon ng pakikipagkatwiranan sa iyo, Panginoon, na sila ilalabas, Lord, sa dako na ito, Panginoon, na sila nilinis mo, na kahit gaano man kapula, Panginoon, ng kanilang pagkakamali, kahit gaano pa kalalim, Panginoon, ng kanilang pinanggalingan at lugmok, O Diyos, ay kaya mong ipakita, Lord, ang iyong kapangyarihan ng paglilinis at ang pag-ibig sa pagpapatawad, Panginoon, ng iyong mga anak. Lord, mahabag ka sa amin, Panginoon. Huwag mo hayaang manatili kami, Lord, sa kung ano man ang aming kalagayan. Kundi, Lord, kami baguhin mo, kami linisin mo. Lord, panariwain mo, O Diyos, ang aming pag-ibig sa iyo, ang kagalakan, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Gawin mong totoo, Panginoon, ang patotoo ng iyong mga salita, Lord, sa aming buhay. Nang sa ganun, Panginoon, kami lumakad, Lord, na may katiyakan at buong kumpiyansa, Panginoon, sa pananampalatayang itong aming tinanggap. Lord, ikaw ang nakakakilala, Panginoon, sa iyong mga anak. Kung meron silang hinihiling, Panginoon, na tanda, Lord, na ikaw yan, O Diyos, na siyang nangungusap sa kanila, Panginoon, ay ipakita mo ang tanda sa kanila sa hapong ito, Panginoon. At mangusap ka, Panginoon, sa iyong mga anak at ibaba mo ang iyong presensya. Sila'y linisan mo, Panginoon, sa iyong banal na dugo. At ikaw, Panginoon, ang siyang manahan, Lord, sa puso ng bawat isa. Lord, tulungan mo kami dahil hindi namin kaya, Panginoon, sa aming sarili. Ikaw ang aming kublihang dako. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw, Lord, ang aming matatakbuhan, Panginoon. Isang bagay, Lord, na alam naming hindi mo tatanggihan, Lord, ang iyong mga sariling anak. Kaya, Lord, kami lubos na nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo sa tanghaling ito, Panginoon, na bawat isa, Lord, ay kalagan mo, Panginoon, sa anumang gawa ng kaaway, sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sila, Panginoon, ay tumanggap ng pananampalataya na nagmumula, Panginoon, sa iyo. We pray na anuman, Lord, ang mga bagay, Lord, na nais mo pang ipahayag, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak ay malaya kang mangusap at himayin mo ito sa kanilang puso. At ikaw, Lord, ang siyang, Lord, kumilos sa buhay nila, Panginoon. Patunayan mo po, Lord, ang iyong kapangyarihan. Kami naniniwala kung paano ka naging, O Diyos, na makapangyarihan sa araw ng Pentecostes, ay kaya mo pa rin gawin yan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, na siyang kahapon, ngayon at magpakailanman. Tanggalin mo po, O Diyos, ang bawat kabigatan, Panginoon, sa balikat at sa puso ng iyong mga anak, Panginoon. Mahabag ka sa amin, Lord. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, anuman ang aming mga pagkakamali. Kunin mo po ito, Panginoon, at itapon mo, O Diyos, sa dagat po ng pagkalimot. Na sa ganun ay wala ring maging hadlang sa anuman ang aming hinihiling, Lord, sa tanghaling ito. Mga pangangailangan, mga kagalingan, O Diyos, mga matagal nang hinihiling sa iyo, Ama. Lord, tugunin mo sila, Panginoon, na kung paano mo pinatunayan ng iyong mga salita sa amin sa munting ministeryong ito, ay muling gawin mo po, Panginoon, sa buhay po ng iyong mga anak. Mahayag ka, Lord, sa iyong mga anak, O Diyos, at huwag mo po silang pabayaan. Lord, sa pansamantala naming paghiwalay, nawa, bilbit namin ang kapayapaan sa aming puso, kumpiyansa, Panginoon, at pananampalataya na ikaw, Lord, ang siyang may hawak sa aming buhay. At kung ano man ang aming ikumit, Panginoon, ay kami makatitiyak, O Diyos, nito iingatan mo, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Muli, Lord, samahan mo kami, saan man kami paroroon, at ikaw, Panginoon, ang patuloy na magliwanag, Lord, sa aming pambuhay. Muli, Lord, ano pa man ang mga prayer requests na hindi nakaabot, Panginoon, sa pulpitong ito, alam mo kanilang puso, Panginoon, at tugunin mo po ito ayon sa kanilang pananampalataya. Muli, Lord, marami pong salamat. Sa iyo lang namin binabalik, O Diyos, ang lahat po ng papurit pasasalamat
Sa ipong dakilat matamis sa pangalan aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen. Tapos na po ang ating service sa tanghaling ito. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Tayo po ay magkamayan habang inaawit natin ang awit na nagsabing standing on the promises of God. Amen. God bless you all. Amen. Thank you, Lord. My standing. I'm standing on the promises of God. Standing is and the promises of Christ my King. Through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Is standing on the